Hataw Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Ang oras natin sa buong kapuluan na 5:03 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po, si Annie Rentoy. Yes, Ani, ngayon ay araw ng Martes, ika-29 sa buwan ng Abril, taong 2025. Tayo po'y sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Okay, at syempre, Ani, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si James Bontuyan mula sa Maryland, USA para ihatid naman ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang ganda umaga sa iyo, James. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabulohang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. 18 lugar sa bansa, kabilang na ang Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City, ang makararanas ng heat index na abot sa danger level ngayong araw ng Martes, April 29. Ayon sa daily forecast ng Pag-asa, papalo sa 43 degrees Celsius hanggang 45 degrees Celsius ang heat index sa ilang lugar sa Cavite, Masbate, Mindoro, Palawan, maging sa Iloilo City at Bukidnon. Babala ng ahensya, mapanganib na mauwi sa heat stroke ang mabilad sa temperaturang umaabot sa 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius. Ayon naman sa Department of Health, ugaliin na laging uminom ng tubig at iwasang magbilad sa ilalim ng sikat ng araw ng mahabang oras. Hataw Balita Ngayon. Politically motivated ang pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte. Ito ang inihayag ni Senator Imee sa gitna ng investigasyon ng Senate Committee on Foreign Relations kaugnay ng pagsuko sa dating Pangulo sa International Criminal Court. Ayon sa Senadora, malinaw na nais lamang pabagsakin ng administrasyon ang mga Duterte. Dagdag pa ni Senator Imee, kung may political motivation at pagtatakip ng katotohanan na nangyari, may posibleng pananagutang kriminal at administratibo ang mga sangkot sa insidente. Sa foreign relations, matapos ang tatlong hearing, there are several findings that we have already established. And firstly, that the arrest and transport of former President Rodrigo Duterte to the ICC is apparently politically motivated. Titignan natin kung maaaring magawang committee report ito. Kung hindi, at least alam ng taong bayan na may culpable violation of laws ng iba't ibang opisyal. Kinakailangan, alamin natin, maimbestigan ang korte, kasi hindi naman korte yung Senado, pero ang aming recommendation, very strong recommendation, na imbestigahan ng ombudsman at ng mga korte sa lalong madaling panahon. Hataw Balita Ngayon. Ilang Manila re-electionist ang tinuligsa ni Vice President Sara Duterte nang magampanya ito sa Maynila noong nakaraang linggo. Kasama sa mga binatikos ng pangalawang Pangulo, sina Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, Manila 3rd District Representative Joel Chua at Manila 6th District Representative Benny Abante na pawang bumoto ng pabor sa impeachment case sa Kamara. Ayon kay Valeriano, hindi naman mabubura ng pambabatikos nito ang nagawa niyang serbisyo sa kanyang distrito. Si Congressman Chua naman, iginiit na nakafocus lang siya sa pangangampanya sa Maynila. Wala namang komento si Congressman Abante sa pahayag ng pangalawang Pangulo. Hataw Balita Ngayon. Nagsampa ng disqualification case ang Commission on Elections laban kay incumbent Misamis Oriental Governor at re-electionist Peter Unabia dahil sa binitawang biro sa isang campaign rally. Batay sa dokumentong inilabas sa media nitong Lunes, nag-ugat ang petisyon sa ginawang biro ni Unabia na umano'y may isang nursing scholarship na pinaburan lamang ay ang magagandang babae. Naniniwala ang komisyon na nalabag ni Unabia ang Anti-Discrimination and Fair Campaign Guidelines sa ilalim ng Resolution 11116. Hataw Balita Ngayon.
Hinamo ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang National Security Council o NSC na pangalanan ang mga kandidatong sinusuportahan umano ng ibang bansa. Ayon kay Castro, dapat makapagsagawa ng malalimang investigasyon sa aligasyong panghimasok ng dayuhan sa halalan ng Pilipinas. Ayon, ang komentong ito ni Castro ay kasunod ng pahayag ni NSC Director General Jonathan Malaya na may mga indikasyon umano ng information operations ang Chinese state-sponsored entities sa Pilipinas. At yung nangyaring investigation sa Senate ay dapat pangalanan ng NSC, no? Yung sinasabi nilang mga kandidato na sinusuportahan or influenced by the other country, no? Kung China man 'yan, whether kung ito ay suportang material, suportang mga disinformation against doon sa mga kalaban noong mga kandidatong sinusuportahan ng China. Hataw Balita Ngayon. Umaasa ng mataas na voter turnout ang Commission on Elections sa pagsisimula ng local absentee voting nitong Lunes. Ito upang mabigyan ng pagkakataong makaboto ang mga empleyadong hindi maaaring iwan ng trabaho sa May 12. Ngayong halala ng unang pagkakataon na ginawang automated ang botohan at nasa mahigit 57,000 ang naaprubahang botante. Noong 2022 presidential elections ay 88% ang voter turnout ng LAB. Sana naman, dahil 57,000 na lang naman more or less yung mga boboto, sana naman ma-reach din natin yung ganong kadaming porsyento bilang. Lalo pa, ito naman ay ina-announce natin at lalo pa talagang hindi na po sila mahihirapan dahil po shading lang ito. Hataw Balita Ngayon. Samantala, walang nakikitang dahilan ng COMELEC para ipagpaliban ng halalan sa lugar na apektado ng pagputok ng bulkan. Tiniyak ng poll body na may nakahandang contingency measure para makaboto pa rin ang mga apektado sa pagputok ng Mount Bulusan sa Sorsogon. Paliwanag ng komisyon, posibleng makeshifts o sa evacuation centers niladalhin ang mismong botohan. Sa Webes ay bibisitahin din ng COMELEC ang mga apektadong residente sa pagputok naman ng Bulkang Canlaon. Para din po yung gagawin natin sa Mount Canlaon na kung talagang meron po tayong mga kababayan na madidisplay sa kanilang mga tirahan na kung saan magkakaroon ng tinatawag na mga satellite voting centers o yung off-site voting centers. Hataw Balita Ngayon. Sa iba pang balita, fake news ang kumakalat na litrato at balita na umano'y naokupa na ng China ang Sandy Cay ayon sa National Task Force on West Philippine Sea. Sa pahayag ni National Security Council Assistant Deputy General Jonathan Malaya, nagpadala na niya ang NTFWPS ng 4 na composite team sa lugar upang mapabulaanan ng naturang claim ng China. Binubuo ito ng 4 na rubber boat na kung saan lula ng mga tauhan ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at PNP Maritime Group na nagtungo sa Sandy Cays 1, 2 at 3. So we're here to debunk that and to assure the public that we have not lost the Pag-asa case. There is no occupation of the Pag-asa case. Hataw Balita Ngayon. Itinaas ng otoridad ng Pilipinas ang watawat ng bansa sa Sandy Cay nitong Lunes bilang pagpapakita ng soberenya at pagsagot sa pag-aangkin ng China na kontrolado na nila ang lugar. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, sa saklaw ng Sandy Cay ang 12 o 12 nautical miles mula Pag-asa Island sa West Philippine Sea at malinaw itong bahagi ng teritoryo ng bansa. Kasama sa operasyon ang Philippine Navy, Coast Guard at PNP Maritime Group sa mga K ng Pag-asa 1 hanggang 4. Ito'y matapos sabihin ng China Coast Guard na 6 na Pilipino umano ang iligal na pumasok sa reef na tinatawag nilang Tetian Reef at naglabas sila ng larawan bilang ebidensya. Itinanggi ito ng Philippine Navy at sinabing bahagi lamang ito ng disinformation campaign kasabay ng mga isyong kinakaharap ng China sa umano'y espiya at shoal farm sa Pilipinas. Hataw Balita Ngayon.
Patuloy ang quality assessment ng National Food Authority o NFA sa mga bigas na nasa warehouses, maging ang mga nailabas na. Pagtitiyak ng ahensya, pasok sa kalidad ang ibebentang 20 pesos na bigas sa publiko. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, wala naman na niyang dapat ipangamba ang publiko sa kalidad ng 20 pesos sa kada kilo ng bigas na proyekto ng pamahalaan. Ayon pa sa opisyal, mayroon talagang posibilidad na ang daang-daang milyong sako ng bigas na matagal nang nakastock ay magkakaroon ng deterioration o pagkasira. Ngunit sisiguraduhin nilang pwede pa itong i-consume o ligtas pang kainin. Dapat hindi na pumasa, hindi na natin yan i-release. So far, maganda naman ang quality assessment natin. No? And we will make sure lahat ng lalabas talagang pasado sa standard. No? Meron talagang katiting na deterioration, but as to fit for human consumption, super fit for human consumption yan. Ginagawa natin lahat ng testing para ma-assure yan. Hataw Balita Ngayon. Mahigit sa 200,000 trabaho ang maaring applyan ng publiko sa darating na May 1 mula sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ayon sa pahayag ni Secretary o DOLE Secretary Benvenido Laguesma, ang nationwide job fair ay sasagawa sa nasa 69 na locations sa bansa at aabot naman sa 2,281 employers ang makikilahok. 14 sa mga lugar na ito ay sa National Capital Region, 12 sa mga ito ay magbubukas sa May 1, habang ang dalawang iba pa ay sa May 2. Ayon sa DOLE, ilan sa mga trabahong aabangan ay ang mula sa sektor ng manufacturing, retail, business process outsourcing o BPO, accommodation at food service at financial insurance industries. Hataw Balita Ngayon. Nagbabala ang Philippine Consulate sa Vancouver, Canada laban sa mga individual na ginagamit ang konsulado para magsimula ng fundraising campaign. Partikular na ang para umano sa mga biktima ng Lapu-Lapu Day attack nitong nakarang Sabado. Ayon sa konsulado, may ilang individual na gumawa ng GoFundMe pages para makalikom ng pera gamit ang screenshot ng official message ng konsulado bilang backdrop. Itinanggi ito ng konsulado at sinabing hindi ito nag-set up ng anumang GoFundMe account para sa nangyaring trahedya. Para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si James Bontuyan mula sa Maryland, USA. Good morning Kuya, good morning Sherwin at Annie sa ating mga kasambahay. Pinangalanan na ang suspect sa pananagasa sa Lapu-Lapu Festival sa Vancouver, Canada kung saan 11 ang nasawi at 12 pa ang nasugatan. Nagdadalamhati naman ang buong Filipino community sa dapat sana'y masayang pagdiriwang na nauwi sa trahedya. Ito ang umahataw na balita ni Erica Luzon. Hataw Balita Ngayon. Sinampahan na ng 8 bilang ng second-degree murder ang suspect sa pananagasang naganap sa Lapu-Lapu Festival sa Vancouver, Canada noong Sabado ng gabi. Kinilala ang 30 anyos na si Kai G. Adam Lo bilang salarin sa insidente na nagresulta sa pagkamatay ng 11 tao at pagkakasugat ng 12 pa. 5 taong gulang ang pinakabatang biktima habang 65 taong gulang naman ang pinakamatanda. Ang Lapu-Lapu Festival ay isang selebrasyon ng mga Pilipino sa Vancouver, Canada. Subalit sa gitna ng kasiyahan, umatake ang isang SUV sa mga food truck at nanagasa ng mga tao. Hanggang ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na dahilan para sa pag-atake. Gayunman, kinumpirma ng mga otoridad na hindi ito isang terrorist attack at malaki ang posibilidad na may kinalaman ito sa problema sa mental health ng suspect. Nagluluksa naman ang Filipino community sa Vancouver sa malagim na insidente. Dumalo at nakiramay din si Prime Minister Mark Carney sa memorial na ginanap kahapon malapit sa pinangyarihan ng insidente. Erica Luzon, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Kinumpirma ng North Korea na nagpadala sila ng mga tropa
upang tumulong sa Russia sa labanan sa Ukraine, ayon sa utos ni Kim Jong-un. Ayon sa ulat, nakatulong ang mga tropang ito sa muling pagbawi ng mga teritoryong dating napasakamay ng Ukraine. Ito naman ang umahataw na balita ni Gerard Moral. Hataw Balita Ngayon. Opisyal nang kinumpirma ng North Korea na nagpadala sila ng mga tropa upang lumaban sa panig ng Russia sa nagpapatuloy na digmaan sa Ukraine. Ayon sa ulat ng KCNA, ang utos ay nagmula mismo kay Kim Jong-un, alinsunod sa kasunduang pinirmahan niya kasama si Vladimir Putin noong nakaraang taon. Batay sa nasabing utos, libo-libong sundalong North Korean ang lumaban sa rehiyon ng Kursk upang tulungan ang Russia na bawiin ang mga teritoryong inokupan ng Ukraine. Tinawag ni Kim Jong-un ang kanyang mga sundalo bilang mga bayani, mga simbolo ng karangalan ng kanilang inang bayan. Samantala, mariing kinindena ng Estados Unidos ang hakbang na ito at binalaan ang North Korea at Russia ukol sa paglabag sa mga resolusyon ng United Nations. Naglabas rin ng matinding pahayag ang South Korea na tinawag ang deployment bilang isang kriminal at immoral na hakbang na naglalagay sa mga kabataang North Korean sa bingit ng kamatayan. Ayon sa tala ng Ukraine, tinatayang 14,000 sundalong North Korean ang ipinadala, kasama ang 3,000 karagdagang puwersa bilang pamalit sa mga nasawi at nasugatan. Noong Abril 24, isang unit na binubuo ng 25 sundalong North Korean ang naiulat na napatay sa Kursk ayon sa dokumentasyong nakalap ng Ukrainian Special Operation Forces. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na parehong hilagang Korea at Russia ang kumilala sa opisyal na partisipasyon ng mga North Korean troops sa gitna ng digmaan sa Ukraine. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon! Hataw Balita Ngayon. Nagbigay ng 2 linggong balugit si US President Donald Trump para makabuo ng kasunduang tatapos sa digmaan ng pagitan ng Russia at Ukraine. Ito ang umahataw na balita ni Klein Sinka. Hataw Balita Ngayon. 2 linggo ang ibinigay na palugit ni US President Donald Trump para makabuo ng kasunduang tatapos sa digmaan ng Russia at Ukraine. Nagpahayag din si Trump ng pagkadismaya sa Russia dahil sa patuloy nitong pagpapadala ng missile at drone strikes sa Ukraine. Sa kabila ng kanyang pakiusap kay Russian President Vladimir Putin na ihinto ito habang isinasagawa ang negosasyon. Sa pahayag naman ni US Secretary of State Marco Rubio nitong linggo, malapit nang matapos ang binubuong kasunduan ng dalawang bansa upang wakasan ang digmaan. Aniya, hindi na maaring patuloy na magbigay ng oras at suporta ang Estados Unidos sa negosasyon kung wala namang malinaw na resulta. Kaya naman, ang nakalipas na 2 linggo ay ginugol sa masusing pag-aaral kung nararapat pa bang ipagpatuloy ng bansa ang pagiging mediator. Binigyang diin din ni Rubio na nasa kritikal na yugto ang usapin ng negosasyon. Maaring maging positibo ang pananaw, subalit kailangang sabayan ito ng pagiging realistiko. Nangangamba naman si Senate Minority Leader Chuck Schumer na maaring bumigay si President Trump sa kagustuhan ni President Putin at ibenta si President Zelensky. Aniya, kung ito ay mangyari, ito ay may 3 mabibigat na implikasyon. Una, isa itong moral na trahedya. Pangalawa, sisirain ito ang relasyon ng Estados Unidos sa mga kaalyado nitong bansa sa Europa. At pangatlo, magpapakita ito ng kahinaan na Estados Unidos. Klein Sinka, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagwagi si Australian Prime Minister Anthony Albanese sa huling leaders debate para sa kampanya ng 2025 elections. Matapos mangibabaw laban sa tukanggali na si Opposition Leader Peter Dutton. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita Ngayon. Nagtagisan ng talino at pananaw sina Australian Prime Minister Anthony Albanese at Opposition Leader Peter Dutton sa ika-4 at huling leaders debate para sa 2025 election campaign nitong linggo, April 27. Nanaig si Albanese sa nasabing debate matapos igiit ni Dutton ang ilang isyu kaugnay ng culture wars.
Ayon kay Dutton, naniniwala siyang ang welcome to country speeches ay nararapat lamang gamitin sa mga espesyal na okasyon. Samantala, iginiit naman ni Albanese na ang paggamit ng welcome to country speeches ay tanda ng paggalang at pagbibigay halaga sa isa sa pinakamatandang kultura sa mundo. Tinawag din ni Albanese si Dutton na isang panganib sa Australia dahil umano sa posibleng pagpapatigil nito ng mahahalagang serbisyo at pagdulot ng pinsala sa ekonomiya ng bansa. Hindi naman nagpahuli si Dutton at tinawag niyang sinungaling si Albanese. Kaugnay ng mga pangakong binitiwan nito bago ang 2022 election na umano'y hindi natupad. Sa pagtatapos ng debate, nakuha ni Anthony Albanese ang suporta ng 50% ng mga bumoto. Samantala, 25% ng panel voters ay nagpahayag ng kawalang suporta sa alinman sa dalawang kandidato. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Inihayag ng Australian Labor Party ang election costings ng partido. Kabilang dito ang planong pagtataas ng student visa fees simula sa July 1, 2025. Ito ang umahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw Balita Ngayon. Inilahad ng Australian Labor Party ang kanilang election costings. Sa election costings, nakasaad kung saan magmumula ang pondo para sa mga election promises ng mga kandidato sa federal election. Ipinahayag ng Australian Labor Party na itataas nila ang halaga ng international student visa sa bansa mula sa kasalukuyang 1,600 Australian dollars patungo sa 2,000 Australian dollars. Ipatutupad ito simula July 1, 2025 kung mahahalal muli ang partido. Ayon sa Labor, makakalikom ang pamahalaan ng 760 million Australian dollars mula sa dagdag na visa fees. Samantala, hindi apektado ng pagtaas ang mga aplikante mula sa Pacific Islands at Timor-Leste. Bukod dito, magbabawas ng gastos ang Labor sa pamamagitan ng pag-aalis ng 41,000 public jobs kabilang ang mga consultants, contractors at labor hire. Gayun din ang ibang gastos para sa travel, hospitality at property. Dahil sa mga hakbang na ito, inaasahang bababa sa 150.5 billion Australian dollars ang kabuuang budget deficit ng bansa mula sa 151.6 billion Australian dollars. Sa kabilang banda, hinamon ni Federal Treasurer Jim Chalmers ang oposisyon sa pangunguna ni Peter Dutton na ilantad nila ang kanilang election costings. Giit ni Chalmers, ang Labor lamang ang may makabuluhang plano para sa mga botante. Sinagot naman ito ni Deputy Opposition Leader Susan Ley na isa sa publiko nila ang election costings bago ang election day sa May 3, 2025. Samantala, record-breaking ang turnout ng early voters na umabot sa mahigit 2.3 million noong nakaraang linggo. Subalit, hindi na malalaman ng mga ito ang mga datos na ilalahad pa lamang ng oposisyon. Danny Delieva, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Maryland, USA, ako po si James Bontuyan. Magandang araw po sa ating lahat. Hataw Balita Ngayon. Samantala ngayong umaga, makakapanayam naman natin ngayon sa Director Claudio Yucot, ang Regional Director ng Office of the Civil Defense, Region 5, upang pag-usapan ang mga pinakahuling update sa aktibidad po ng Bulkang Bulusan sa lalawigan ng Sorsogon. Magandang umaga po, Director. Thank you for joining us this morning. Magandang umaga po. Maraming naaldaw sa inyo dyan. Yes po. Yes, good morning po sa inyo at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Hello? Opo, ang unang gusto namin malaman, Director, can you hear us? Okay. Yes po, malakas po. Sandali lang po. Clean natin. Okay. Maraming salamat. Opo, ang unang tanong namin po, Director, ano ang maibabahagi mo sa aming impormasyon? Ano ba yung kasalukuyang antas ng alerto ng Bulkang Bulusan at ano ang kaluhulugan nito para doon sa mga naninirahan sa paligid nito po? Kahapon ng around 7 a.m. Nagpakita o nagkaroon ng chaotic explosion ang Bulkang Bulusan. At nag-raise ng alert level 1 ang PVOX. At kahapon, during our
survey. Pinuntahan namin yung mismong opisina ng PHIVOLCS. Ang sabi ng PHIVOLCS ay pwede po, mayroon pa talagang possibility na mag-escalate ang activity ng bulusan at ayon sa kanilang instruments ay yun nga ang nagpapakita pa ito ng activity at sabi ng mga residente yung kinausap namin yung mga evacuees kahapon, natatakot daw sila yung mga galing sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone, yung rumblings ng mayon, kaya natatakot sila, kaya nagsipaglikas sila dahil na rin sa mga abo na binagsak ng mayon na sa area. Ang mga areas na apektado talaga ay ang areas ng Huban, Kasiguran, at Bulan. Yun po ang mga areas na talagang binagsakan ng abo kahapon. Sa kasalukuyan po, mayroong 36, nung umalis kami, mayroong 36 families na nasa evacuation center ng Huban, Sorsogon. Okay. Director, you made mention about the word escalate. Meaning to say, yung posibilidad na hindi lang nandito ito sa alert level 1 dahil doon sa mga senyales nito. Right now, ano po yung pwedeng mangyari? Pwede ba natin maitulad ito diyan sa nangyari sa Kanlaon na matagal and then later on napakalakas ng pagputok? Okay. I do not know, Director, kung ano yung comparison na pwede nyo pong ma-impart sa ating mga kababayan, particularmente doon sa mga nakatira diyan sa lugar na yan. Yes, tinanong ko kahapon yung resident volcanologist. Ang sabi sa akin, we cannot discount the possibility na mag-escalate ang activity ng bulusan. At ito'y maka-apekto sa west area ng bulusan. Yung sinabi ko lang ng mga lugar, itong Kasiguran, Huban, at Bulan, Sorsogon. Ito yung mga areas na apektado sa ngayon na mayroong abo. At ulitin ko, ang sabi ng President Volcanologist, we cannot discount the possibility na mag-escalate ang activity ng bulusan. Okay. Okay. So right now po, may naitala na bang pinsala o mga inilikas bang mga residente mula diyan sa bayan ng Huban at maging diyan sa lugar ng Irusen, Sorsogon, Director? Yes, meron na nga po kahapon, ngunit padami po ng padami kasi bago kami umalis, may nagsidatingan pang mga evacuees at itong kasama pala yung nakalimutan ko yung Irusen, kasama siya kasi ang Irusen ay kaldera yan ng dyan sa bulusan at pag pumutok yung bulusan, yung Irusen talaga ang medyo pinakamalapit na maging apektado ng bulkan. So, yan ang area na binabantayan namin sa ngayon. Huban and Irusen. Okay. Okay. Director Yucot, at this point, kasama ko po sa studio si Amigo Sherwin Colobong para sa kanyang mga katanungan. Go ahead, Amigo Sherwin. Yes, good morning, Director. Ang tanong ko po ay kung ano na ho ang inyong mga paalala na ibinigay o ipinagagawa dito po sa paghahanda sa mga bayan na nakapalibot dito po sa bulkan na Director. Yes, yun pong aming dating paalala na yung 4-kilometer permanent danger zone ay hindi po pwedeng tirhan at yung mga tao nga na nasa loob niyan ay pinaglilikas namin. Merong 66 families na nasa loob ng 4-kilometer permanent danger zone na nirelocate na at hindi sila or wala nang pwedeng mag-build ng structure diyan sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone at yan nga ay delikadong
area na dapat wala na talagang tao na nakatira. Yung last na 66 families ay nirelocate na ng probinsya ng Sorsogon. Opo, meron ho ba tayong itinalagang mga authority doon po sa danger zone para matiyak po natin yung po mga residente na hindi na ho sila papasok o makabalik doon ho sa kanilang mga lugar, Director? Sa ngayon po, wala po akong nakuhang data. Pero ang inataasan po dyan na magpatupad niyan ay yung pong ating Philippine National Police. Pero hindi ko po nakuha yung data kahapon kung merong PNP doon sa... May mga kasi may mga checkpoint yan. But hindi ko po nakuha kahapon yung data na yan. Kung meron ngang nakatalaga na mga PNP doon sa mga checkpoints. Pero I just assume na meron kasi pinapatupad nga yung policy na yung 4 kilometer permanent danger zone ay dapat wala nang pumasok. Huling tanong ko po, meron ho ba kayong update tungkol ho sa kalagayan ng pong ating mga evacuee sa mga evacuation center? Kung kamusta po sila, yung pong kanilang mga basic necessities, kung naibibigay po ba? Yes po, nandun po ako kahapon at yun pong ating DSWD ay meron po silang doon. Yung kanilang mobile kitchen ay naroon. Yung kanilang mobile command center ay naroon po sa evacuation center. At namimigay po sila ng pabili food packs. Kami din po sa OCD ay magbigay kami ng 1,500 na hygiene kits at 10,000 pieces na face mask ngayong umaga. Dahil nga yung mga tao ay apektado ng abo. Kaya meron pong kahapon po ay merong naitala na 1,201 families na affected sa yung abo. Kaya yun po ang aming asikasuhin ngayong umaga. Maliban doon sa binibigay na ayuda ng DSWD, kami po ay magbigay ng face mask. 10,000 po at 1,500 na hygiene kits doon po sa ating mga evacuees doon sa area. Salamat po. At back to you, Annie. Maraming salamat, amigo Sherwin. At Director Yucot, binanggit niyo po na kayo po ay namigay ng 10,000 hygiene kit, 10,000 pieces ng face mask. Ano pa sa tingin niyo po yung mga pangunahing hamon na kinakaharap ngayon ng mga otoridad sa pagtugon sa banta ng Bulkang Bulusan? And of course, kayo po, mayroon pa kayong mga inihahanda. Idagdag ko rin po, di ba po pag ganitong sitwasyon, apektado po dito yung inuming tubig. Kasama rin ba ito sa mga bibigyan o titingnan nyo kung paano ito mariresolve at matugunan natin yung mga pangangailangan nila sa inumin? Kung sakali na at this point ay affected na po. Yes, kasama po yan sa tinutugunan ng council. Doon po sa Sorsogon, meron pong Provincial Terrorism Council at dito po sa region, meron pong Regional Terrorism Council. Yan po ay aming isa sa mga areas na aming binibigyan pansin. Yun pong kaligtasan sa health ng ating mga affected population. Kasama po yan. At lahat po ng agencies na ng Regional Terrorism Council ay tumutulong po sa ating mga kababayan na apektado. Yun pong Provincial Terrorism Council ay tinutulungan namin. Ino-augment namin yung kanilang resources para matulungan yung ating mga affected residents. Okay, Director Yucot, sa pagkakataong ito po, ano yung mensahe nyo para sa mga residente na nananatiling malapit sa paligid ng bulkan at ganun din kung mayroon kayong mga iba pang announcements na gusto nyo mong bigyan ng daan dito po sa Hataw Balita. Please go ahead, Director Yucot. Yun lang po kaming ipaabot na yun po ating mga residente na apektado ay yung pong talaga yung nasa galing po sa loob ng 4 kilometer permanent danger zone na sa evacuation center ngayon, wag po silang mag-alala at sila po suportahan ng gobyerno
natin pong national government, yun pong aming central office ay closely monitoring the situation at pinapatupad po sa amin yung dapat gawin. At yun naman pong Provincial DRM Council ay amin pong tinutulungan para matulungan yung ating mga kababayan. At pinalala natin sa ating mga kababayan na yun pong mga nasa loob pa ay lumabas na at pumunta na doon sa sa loob ng 4 km permanent danger zone ay pumunta na po sa mga evacuation centers. At hindi po sila pabayaan pag nasa evacuation center sila. Huwag po silang mag-alala sa kanilang pangangailangan dahil ang inyo pong gobyerno ay handa po na tutulong sa inyo. Huwag po kayong mag-alala na habang nasa loob po kayo ng evacuation center ay dahil matutulungan po kayong lahat. Maraming salamat po, Director Claudio Bucot, ang Regional Director ng Office of the Civil Defense Region 5. Maraming salamat po. Nasagi ang 4 na individual kabilang ang menor de edad matapos lumubog ang sinasakyan nilang motor bangka sa karagatang sakop ng Almeria City, Biliran Province hapon April 27. Ayon kay Marinel Bayer, kabilang sa nasagip sa mga pasahero habang lulan sila ng kanilang sinasakyang pandagat, narinig nila ang sigaw na isang babaeng palutang-lutang sa dagat at humihingi ng saklolo. Kwento naman ng mga pasahero, inabutan umano sila ng matinding subasko o ang biglang pagsama ng panahon sa gitna ng karagatan dahil dahilan para po tumaob ang kanilang sinasakyang bangka. Halos 1 oras, umano silang nagpalutang-lutang sa dagat, kaya't laking pasalamat ng mga ito nang dumaan ang sinasakyang bangka nila Marinil Bayer. Nasa ligtas ng kalagayan ngayon ang mga pasahero. Hataw Balita Ngayon. Isinasaayos na ng Iloilo Provincial Government ang panuntunan sa pagbebenta ng murang bigas sa probinsya. Target ng Iloilo Province na mabentahan ng tig 20 pesos kada kilo ng bigas ang mga pamilyang may mga undernourished na anak. Si Lane Moreno humahataw. Hataw Balita Ngayon. Wala pang petsa kung kailan maaaring makabili ang mga taga-Iloilo ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Sa ngayon ay binabalangkas pa ng Provincial Government, Department of Agriculture at Department of Health kung paano ito maipatutupad ng maayos. It takes a lot of money or funding. It takes a lot of logistical requirements, mobilization, and time. The beneficiaries in the nutrition program are the best, the most appropriate, and the most viable beneficiaries for the RPB at 20. I mean that 20 pesos per kilo of rice. Naglaan na ang probinsya ng 19 million pesos na budget ngayong taon mula sa donation funds nito. Tutulong din ng Food Terminal Incorporated para sa pagbili ng murang bigas. Ang subong nga sang P20 na rice, it's good quality and it's 33 pesos from NFA. So para mabayaran ang NFA, FTI will shoulder the 650 and LGU will shoulder the 650. So 33 pesos tanan ang bayaran sa NFA, pero ang ibaligya is only 20 pesos para sa aton mga beneficiaries. Nilinaw ni Iloilo Provincial Governor Arthur Defensor Jr. na hindi available sa lahat ng mga residente ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Target ng probinsya na maging benepisyaryo ang halos 12,000 undernourished na mga batang 1 hanggang 5 taong gulang. Kabilang dito ang mga kulang sa timbang o underweight at bansot o stunted. Bawat pamilya na may batang undernourished ay makakabili ng hanggang 40 kilo ng bigas kada buwan. Ayon naman sa National Food Authority, sapat pa ang kanilang supply ng bigas sa mga NFA warehouses at patuloy ang kanilang procurement ng palay sa mga magsasaka. NFA Region 6 po, we are at 18 days buffer stock po. So sapat na sapat, hipik na hipik po ang aming mga bodega. Rice-wise ho, we have 105,000 bags
at 50 kilograms of NFA rice. Ang palay naman po natin 1.5 million bags po. So sa Region 6 ho, marami ho tayong bodega. We have 21 and around 60 to 85% puno po ang mga bodega po natin. Samantala sa susunod na taon, target ng probinsya na magiging available ang 20 pesos na kada kilo ng bigas sa mga kadiwa centers, bigasan ng barangay at iba pang government retail stores sa Iloilo. Lelaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Bago pa maglunsad, nag-20 pesos kada kilo na bigas para sa bayan ng Department of Agriculture sa Cebu. Nagsimula na magbenta ng tig 20 pesos kada kilo ng bigas ang bayan ng Daan Bantayan, Cebu City. Ito ay sa ilalim ng programang Sugbo Merkado Barato Program ng Cebu Provincial Government na maging accessible ang bigas sa mga mahihirap. Sa ilalim ng naturang program, bawat benepisyaryo ay makakabili ng tig 10 kilo ng bigas kada linggo. Kailangan lamang nilang magpakita ng Quick Response Coded Card, wala naman sa probinsya. Pero kailangan pa rin nila itong bayaran sa mga designated authorized personnel para makakuha ng proof of payment. Kabilang sa mga benepisyaryo ay ang PWD, solo parents, senior citizens, barangay officials, guro, public hospitals at maging barangay officials. Hataw Balita Ngayon. At ngayong umaga, nandito pa rin po tayo sa Margot, Angeles City, Pampanga, kung saan magsasagawa tayo ng medical mission at makakapanayan din natin ngayong umaga ang napakasipag nilang kagawad. Ano po? Si Kagawad Chess Bautista para alamin ang kalagayan ng mga residente dito. Kagawad Chess Soriano Bautista. Magandang umaga po sa inyo, ang napakasipag nating kagawad. Good morning po. Good morning din po sa lahat at sa lahat ng mga nanonood natin. Maraming salamat. Kagawad, itong lugar mo, pag titingnan mo, maganda naman, di ba po? Ayan, puro mga townhouses dito. Ano po, mayroon pa ba ditong nangangailangang serbisyong medikal? At alaman ko lang din sa inyo, ano ba yung mga pangunahing serbisyong medikal na kasalukuyang inaalok muna ng Barangay Health Center para sa mga residente po? Opo. Salamat po sa tanong. Yung unang tanong po, though nasa subdivision po yung area, hindi naman po lahat dito nakatira medyo na pinagpala. Karamihan po na nagtatrabaho dito ay mga construction workers dyan sa loob ng Clark. Yung mga iba, tricycle drivers. Yung mga iba naman po, nasa opisina. Pero yung karamihan po dito sa amin sa population ay nasa simpleng pamumuhay lang po. Yung sa kalusugan naman po, ang karaniwan po na encounter po namin dito as a rescuer, palaging po sa hypertension, sakit ng ulo, sakit ng puso, tsaka sa cancer, ganyan po. Kaya halos every year po, humihingi po tayo ng tulong sa UNTV tsaka sa MCGA para makapagsagawa po ng medical mission dito sa DECA. So meaning to say, this is not the first time. Pangatlong beses na po ito, if I'm not mistaken. Salamat sa Diyos. Ayan. Opo, may binabanggit kayo kanina na kalimitan yung mga sakit, may mga hypertensive patients kayo at nararanasan kayo inyo yan kasi rescuer din kayo. Yan mga sakit na kalimitan ginudulog ng mga residente dito. Let's talk about the facility. May sapat bang pasilidad, pondo, at maging yung gamot? Ma-accessible din ba yan dito sa inyo po? Dito po sa Margot, mayroon po kami. Kaya po ako tumakbo dati po akong homeowners president, nakita po yung pangangailangan ng tao. Tumakbo po akong kagawad para po matulungan yung mga kababayan po natin, yung kabaryo natin. Yun po yung isang programa natin. Tamang-tama po si Cap Domes Leasing nasa site po natin palagi para sumuporta sa ating proyekto. So, every session po, napag-usapan po namin yung pambili ng gamot. Inisingit po talaga namin yan. Yung pagiging active ng ambulance po natin.
kahit papano nakakatulong pa rin po. Pero pagaman, kahit na ganun po yung trabaho natin, medyo may pagkukulang pa rin po. Hindi pa po sapat. Okay, so yung kung paano tinutunugan ng barangay yung pangangailangan ng mga residente ay pagdating sa usaping medikal, tulong-tulong din po kayo pero hindi talaga sumasapat. Opo. Sa dami po ng population po dito sa DECA at sa baryo po namin. Okay, speaking of the population, if malaki itong lugar ninyo po, Kagawad. Ilan ba ang mga residente mo dito sa lugar niyo po? Yung bahay po dito, this is a 55 hectares na subdivision community. Bahay po dito is around 6,000 houses. Tapos 90% occupied na po. So pagpalagay na lang po natin na times 2 yung per house natin po dito. So nasa around mga 8,000 po all in all siguro. Around 8,000 ganyan. 6 or 7, 8,000 ganyan. Okay. So sa madaling salita mga kasambay, napakalaki nito Napakalaki po. 55 hectares and then yung mga residente mo dito ay population mo ay nasa 4,000. So hindi po biro. At this point po na nandito sa inyo po ang medical mission ng UNTV sa panguna po ng aming President and CEO, Kuya Daniel Lozon, at ang ating mga kasama, kapatid sa MCGI. Ano po yung gusto niyong mensahe sa ating mga kababayan? Una-una po, salamat po sa Diyos kasi dahil sa tulong po na ito, marami po tayo mga kabaryo na tutulungan. Pangalawa po kay Kuya Daniel, kada sulat ko po, palagi niya pong pinapaunlakan. Nandyan po sila palagi, hindi lang po sa medical mission ko, hindi po sa pag-train po ng mga rescuers po natin dito sa DECA at sa Barangay Margot. In fact, yung grupo po natin na rescuers na recognize na po ng city at tayo po yung parang naging number 1 na katulong nila sa Angeles with the help of UNTV News and Rescue na trainers. So, napakalaking tulong po. Maraming salamat po talaga. Ayan. So, ibig sabihin, Kap, hindi lang pala doon sa usapin ng medical missions, pati na din doon sa rescue. Ayan. Kayo din mismo ay rescuer. Opo. Sumasampa din po sa ambulansya. Congratulations. Thank you po. Ayan. Yan po ang masipag na kagawad. Ayan. Maraming salamat po. At antabay lamang doon sa ating mga kababayan na nandito po sa dental medical mission na narito sa lugar po ni Kagawad. Ito po ang lugar ng Barangay Margot, Angeles City. At this point, gusto namin magpasalamat kay Kagawad Chess Soriano Bautista. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo po. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV at na rin po ang ibang video ng nag-isang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Mateo Kapitulo 7, talatang 7. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-29 sa buwan ng Abril 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Kasama ko ang Hataw Balita team, ang RMB team. Ayan, wala na tayong oras. Adet? Ako po, si Annie Rentoy.
At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.